Kinulong ako ng asawa ko sa loob ng 2 taon para sa kanyang kabit. Panoorin ninyo kung paano ako naghiganti at ginawa silang mga pulubing palaboy sa mismong araw ng aking paglaya. Basa ang mga pader ng selda, amoy pinaghalong lumang semento, tuyong pawis, at nabubulok na pag-asa. Ngunit para kay Marco, ang pader na iyon ay isang dambuhalang kalendaryo. Gamit ang dulo ng kanyang magaspang at bahagyang basag na kuko sa hinlalaki, gumuhit siya ng isang maliit na patayong linya malapit sa paanan ng kanyang bakal na katre. Halos hindi makita ang guhit kung hindi mo tititigan. Ngunit para kay Marco, ito ay isang maliit na marka ng tagumpay. 729 na araw. Bukas ay 730 araw na, ang araw ng kanyang paglaya. Huminga ng malalim si Marco, pinupuno ang kanyang mga baga ng mabahong hangin ng bilangguan ng Muntinlupa. Nakaupo siyang nakakrus ang mga binti sa manipis na kutson na naging tahanan niya sa nakalipas na 2 taon. Bago nito, natutulog siya sa isang king-sized bed na may Egyptian cotton sheets sa isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City. Bago nito, siya ang asawa ni Isabel Reyes, isang sumisikat na bituin sa real estate development. Ngayon, siya na lang si preso bilang 304. Ang alaala ay bumalik na parang hindi mapigilang alon, ang mga flash ng kamera ng mga reporter sa korte, ang mapangmatang tingin ng hukom, at naroon sa witness stand si Isabel na nakasuot ng plansadong-plansadong puting damit. Ang kanyang mukha ay nakatagilid sa isang perpektong pagkukunwaring kalungkutan. Mahal ko po ang asawa ko, kagalang-galang na hukom, nanginginig ang boses ni Isabel, isang pagganap na karapat-dapat sa Oscar, ngunit hindi ko po maaaring konsintihin ang kanyang mga ginawa. Siya. Tinulak niya si Clara dahil sa selos. Pinatay niya ang aming hindi pa naisisilang na anak. Tapos nandoon si Clara, ang personal assistant at kabit ni Isabel. Nakaupo si Clara sa isang wheelchair. Maputla ang kanyang mukha, walang makeup, sadyang idinisenyo para magmukhang kaawa-awa habang hawak ang kanyang patag na tiyan. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ng buwaya sa kanyang mga pisngi habang nanginginig na itinuturo ang daliri kay Marco. Sinigawan po ako ni Ginoong Valdez, tinawag akong kabit, tapos tinulak niya ako sa hagdanan. Naramdaman ko. Naramdaman ko ang dugo. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Nang araw na iyon, pumunta nga si Marco sa opisina ni Isabel para humingi ng paliwanag sa relasyon na kanyang natuklasan, ngunit hindi niya kailanman hinawakan si Clara. Si Clara ang histerikal na umatras at nadulas o marahil ay nagpatapon sa hagdanang pang-emergency na sakop lamang ng isang security camera. Ang footage mula sa kamerang iyon ay kakaibang nasira sa mga kritikal na minuto na nag-iwan lamang ng imahe ng isang galit na si Marco sa tuktok ng hagdanan. Isang 2 taong sentensya, aggravated assault na nagresulta sa pagkamatay ng isang fetus. Nang bumagsak ang martilyo ng hukom, gumuho ang mundo ni Marco. Nakita niya si Isabel na niyakap si Clara, inaalo ang ahas na iyon. Ngunit sa yakap na iyon, nasulya pa ni Marco sa isang iglap na tumingin sa kanya si Isabel, hindi nang may pagsisisi, kundi nang may malamig at mapagkalkulang tingin. Ang tingin ng isang taong katatapos lang alisin ang nag-iisang hadlang sa isang multimilyong dolyar na mana. Naglalakbay na naman ang isip mo, Marco. Isang magaspang na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Si Gina iyon, ang kanyang kasama sa selda, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakulong dahil sa isang pyramid scheme. Lumingon si Marco na may neutral na ekspresyon. Sa loob ng 2 taon, natutunan niyang isara ang kanyang emosyon. Ang luha ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa lugar na ito. Nagbibilang lang, Gina, mahinang sagot ni Marco. Lalabas ka na bukas. Kung ako sa'yo, magpapasalamat ako sa Diyos ng todo-todo, magkakabukol pa ako sa noo. Tumawa si Gina habang tinitiklop ang kanyang uniforme sa bilangguan. Pero kakaiba ka, Marco. Masyado kang kalmado. Parang pupunta ka lang sa palengke, hindi parang lalabas sa impyerno. Nagawang ngumiti ni Marco ng bahagya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, dahil ang totoong impyerno ay wala rito sa loob, Gina. Ang totoong impyerno ay nasa labas, naghihintay sa akin. At sa pagkakataong ito, tumayo si Marco, hinahawi ang kanyang kumot, ako ang may hawak ng sulo. 10:00 ng umaga, oras ng dalaw. Ang tunog ng mabibigat na yapak ng bantay ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Karaniwan, ito ang pinakaaabangang oras para sa mga bilanggo, ang pag-asang makatanggap ng padala mula sa isang kamag-anak o makita lamang ang mga mukha ng kanilang mga anak. Ngunit para kay Marco, ang oras na ito ay isang pagsubok ng pasensya. Valdez, Marco. May bisita ka. Sigaw ng matabang babaeng bantay mula sa kabilang panig ng rehas. Hindi gumalaw si Marco mula sa kanyang posisyon, nagbabasa ng libro sa sulok ng selda. Hindi man lang niya inangat ang kanyang ulo. Sino? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Sino pa ba?
Ang tapat mong asawa at ang kanyang batang Kerida, pang-uuyam ng bantay. Sa kabila ng kanyang katigasan, may kaunting simpatiya ang babae para kay Marco. Alam ng buong bilangguan kung gaano kasipag dumalaw sina Isabel at Clara. Sa isang tagalabas, mukha itong isang gawa ng responsibilidad at pagsisisi, ngunit alam ng mga bantay na madalas nakakakita sa kanilang interaksyon na mayroong mali. Sabihin mo sa kanila may sakit ako o patay na. Kahit ano, malamig na sagot ni Marco, binuklat ang isang pahina sa kanyang libro. Marco, bulong ni Gina. Huling buwan na, bukas ka na lalabas. Bakit hindi mo sila harapin sa huling pagkakataon? Baka magdala sila ng pera. Isinara ni Marco ang libro ng padabog. Hindi ko kailangan ang pera nila, Gina. Bukod pa riyan, hindi sila pumupunta para magbigay. Pumupunta sila para kumuha. Bumuntong hininga ang bantay. Ginoong Valdez, sabi ni Ginang Reyes, apurahan daw, tungkol daw sa mga ari-arian ng yumaon mong mga magulang. Sasamsamin na raw ng mga pinagkakautangan kung hindi ka pipirma ngayon. Nagdala siya ng notaryo. Tumawa si Marco. Isang tuyo at matalas na tunog. Sabihin mo sa kagalang-galang na Ginang Reyes, sabi ni Marco. Direktang nakatingin sa bantay, nalumpo ang mga kamay ko. 2 taon na akong hindi nakakahawak ng panulat dahil masyado akong abala sa paglalaban ng damit ng mga preso. Kung makukumpiska ang mga ari-arian ng ama ko, hayaan na. Hayaan nang lumubog lahat. Umiling ang bantay, sumusuko na. Talagang matigas ang ulo mo. Pagkatapos umalis ng bantay, isinandal ni Marco ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit. Bawat buwan sa loob ng 24 na buwan, dumating sina Isabel at Clara. Noong una, may dala silang kabaitan, nagdadala ng masasarap na pagkain, nagkukunwaring gustong makipag-ayos. Ngunit alam ni Marco na isang linggo matapos siyang makulong, sinubukan ni Isabel na iliquidate ang isang trust fund na nakapangalan sa kanyang ama na nagkakahalaga ng 3 milyon. Tumanggi ang bangko dahil kailangan nito ang pirma ni Marco bilang nag-iisang tagapagmana. Mula noon, ang kanilang mga pagdalaw ay naging psikolohikal na pagpapahirap. Si Isabel ay magmamakaawa, pagkatapos ay magbabanta. Si Clara ay iiyak, pagkatapos ay mang-uuyam. Kailangan nila ang pirma na iyon. Ang imperyo ng negosyo ni Isabel, na mukhang napakaganda, ay sa totoo lang ay bulok. Ang pangunahing kapital nito ay laging nagmumula sa mga pondo mula sa ama ni Marco. Kung wala si Marco, si Isabel ay kapitan lamang ng isang lumulubog na barko. Maghintay lang kayo, bulong ni Marco sa hangin. Hindi ninyo makukuha ang pirma ko. Ang makukuha ninyo ay ako. Sa naka-aircon na visiting room, biglang niluwagan ni Isabel Reyes ang kanyang kurbata, malamig na pawis ang namuo sa kanyang sentido. Tumanggi na naman siya. Tanong ni Isabel, halos pasigaw, nang bumalik ang bantay na mag-isa. Tumango ang bantay nang walang pakialam. Sabi niya lumpuraw ang mga kamay niya, Ginang, hindi siya makapirma. Baliw na yon. Si Clara, na nakaupo sa tabi ni Isabel, ay ibinagsak ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Sinasadya niya to. Alam niyang magsisimula na ang audit ng kumpanya bukas. Kung hindi natin ma-liquidate ang trust fund ng tatay niya ngayon para takpan ang butas sa balance sheet, tapos na tayo. Minasahe ni Isabel ang kanyang kumikirot na ilong. Ang kanyang karaniwang magandang mukha ay mukhang mas matanda na ngayon kaysa sa kanyang 35 taon. Kalma lang, Clara. Huwag kang sumigaw dito, pabulong na sabi ni Isabel. Kalma? Sinasabi mong kumalma ako? Tinitigan siya ni Clara. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa takot. Humihingi na ng ikatlong bayad ang mga developer para sa Skyline Tower Project. Kung hindi tayo makakabayad sa susunod na linggo, matitigil ang proyekto at maaamoy ng media ang dugo. At tandaan mo, Isabel, lalabas na siya bukas. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang lason. Lalabas na siya bukas. Ano naman kung lalabas na siya? Sinubukan ni Isabel na magtunog kumpiyansa, kahit na nanlalamig ang kanyang puso, isa lang siyang dating preso. Sino ang maniniwala sa kanya? Wasak na ang reputasyon niya. Ang tatak na baby killer ay susunod sa kanya habang buhay. Susunduin natin siya bukas. Dadalhin natin siya sa bahay, ikukulong, lalagyan natin siya ng mga pampakalma hanggang sa pumirma siya. Sigurado ka? Nag-aalinlangang tumingin sa kanya si Clara. 2 taon siyang tahimik, Isabel. Nakakatakot ang katahimikan niya. Hindi siya kailanman gumawa ng eksena. Hindi nagmakaawa. Tumanggi lang siya. Wala siyang kakampi, Clara. Patay na ang tatay niya. Nakalak ang yaman niya. Iniwan na siya ng mga kaibigan niyang alta sosyedad. Lalabas siya diyan na isang pulubi kung hindi natin siya kukunin, sabi ni Isabel, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Tumayo si Isabel, inaayos ang kanyang jacket. Umuwi na tayo. Ihanda natin ang script para bukas, tawagan ang mga reporter.
Gagawa tayo ng naratibo na tayo ay isang mapagmalasakit na pamilya na tinatanggap pabalik ang naligaw na asawa. Sa ganoong paraan, kung may susubukan siyang gawin, iisipin ng publiko na siya ay isang walang utang na loob na halimaw. Sumimangot si Clara, ngunit sumunod kay Isabel. Habang naglalakad sila patungo sa naghihintay na itim na Mercedes, hindi nila namalayan na ang kanilang tila perpektong plano ay nakabitin sa isang napakanipis at napakatigas na sinulid na malapit ng mapatid. Dumilim sa bilangguan, nagdadala ng lamig na tumatagos sa buto. Sa maliit na silid-aklatan, na bihirang bisitahin ng ibang mga bilanggo, nakaupo si Marco sa tapat ng isang mas matandang babae na may maikling puting buhok. Siya si Elena Morales, isang sikat na dating abogada na nakulong 5 taon na ang nakalilipas, ginamit bilang kambing scapegoat sa isang high-profile na kaso ng katiwalian sa politika. Si Tita Elena ang naging di-opisyal na tagapayo ni Marco sa loob. Handa ka na para bukas, iho? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng autoridad. Tumango si Marco. Sa isip? Handa na ako, Tita Elena. Pero paano ang mga dokumento? Misteryosong ngumiti si Elena. Kinuha sa kanyang bulsa ang isang maliit na ipinuslit na USB drive. Ang protege ko, si Mateo, ay sinigurado na ang lahat sa labas, bulong ni Elena. Matalino siya, tulad ko noong kaedad niya. Na-trace niya ang daloy ng pondo mula sa kumpanya ni Isabel. Naging pabaya si Isabel. Gumamit siya ng isang shell corporation sa Cayman Islands para maglaba ng pera mula sa proyekto, pero inilista niya ang sarili niyang ina bilang direktor isang baguhan. Malamig na kuminang ang mga mata ni Marco. At ang ebidensyang medikal ni Clara? Ligtas, sagot ni Elena. Nagawa ni Mateo na mapalapit sa nurse na nag-asikaso kay Clara. Lumalabas na nagtago ang nurse ng kopya ng orihinal na hindi sinirang medical file. Nakunan si Clara 2 araw bago ang insidente sa hagdanan dahil sa sobrang dosis ng iligal na pampapayat na tableta. Nagdurugo na siya nang umalis siya ng bahay noong araw na iyon. Ikinuyom ni Marco ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Masakit ang katotohanan, ngunit nakapagpapalaya rin. Hindi siya kailanman pumatay ng sinuman. Ang salang bumabagabag sa kanya sa mga unang buwan ay naglaho ng walang bakas, pinalitan ng mga baga ng isang mabangis na nag-aalab na paghihiganti. Salamat, Tita Elena. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Nanginginig ang boses ni Marco. Hinaplos ni Elena ang kanyang kamay. Bayaran mo ako sa pamamagitan ng pagkapanalo, Marco. Manalo ka para sa ating lahat na pinatahimik ng mga aroganteng tao at isang bulok na sistema. Paglabas mo rito, hindi ka na ang dating Marco na walang muwang. Ikaw na ang CEO ng sarili mong buhay. Tandaan mo ang ating estratehiya. Huwag kang direktang umatake. Hayaan mo muna silang maramdaman na sila ang nakatataas. Hayaan mong maniwala si Isabel na kontrolado pa rin niya ang lahat. Kapag nagpakampante na siya, kapag panatag na siya sa kanyang trono, doon mo hihilahin ang alpombra sa ilalim niya. Unang hakbang, i-freeze ang mga ari-arian, bulong ni Marco. Inuulit ang planong binuo nila sa loob ng ilang buwan. Eksakto. Tumango si Elena. Batay sa orihinal na huling habili ng iyong ama iyong iniwan mo sa isang safety deposit box sa ibang bangko na swerteng hindi alam ni Isabel mayroon kang absolutong veto power. Sa sandaling lumabas ka at i-activate ang iyong status sa board, bawat sentimo na lalabas sa mga account ng kumpanya ay mangangailangan ng iyong pag-apruba. Nilarawan ni Marco ang mukha ni Isabel kapag tinanggihan ang kanyang credit card. Isang bahagyang ngiti ang bumalik sa kanyang mga labi. Isang bagay pa, dagdag ni Elena, seryoso ang kanyang mukha. Mag-ingat ka, tuso si Isabel, pero si Clara ay mapusok. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Namatay na ako minsan 2 taon na ang nakalipas, Tita Elena, kalmadong sagot ni Marco. Hindi nila kayang patayin ang isang taong patay na. Sa kanyang huling gabi, hindi makatulog si Marco. Ginugol niya ito sa pag-iimpake ng kanyang iilang gamit. Sa madaling araw, tumayo si Marco sa harap ng maliit at basag na salamin sa itaas ng lababo. Pinag-aralan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok, na dati maayos na ginupitan, ay hanggang balikat na ngayon at medyo magaspang. May katigasan sa kanyang mga tampok. Ang kanyang mga mata, na dati malambot at puno ng pagmamahal, ay madilim at malalim na ngayon na parang karagatan sa isang maulang gabi. Hindi na siya ang dating Ginoong Reyes na sunod-sunuran. Hindi na siya ang spoiled na anak ni Ricardo Valdez. Hinubad ng bilangguan ang lahat ng kanyang kahinaan, nag-iwan ng isang ubod ng bakal na hindi masisira. Sa labas ng mga pader na ito, marahil ay mahimbing na natutulog sina Isabel at Clara sa isang malambot na kutson na binili gamit ang pera ng kanyang ama. Hindi nila alam na may bagyong paparating sa kanila. Akala nila ang Mark na lalabas bukas ay isang sirang, kahiyahiyang, at mahirap na tao. Akala nila susunduin nila ang isang sugatang tupa. Mali sila. Bubukas ang pinto ng selda sa loob ng ilang oras.
Isinuot ni Marco ang kanyang lumang puting polo, ang tanging disegenteng damit na mayroon siya. Isinara niya ang mga butones hanggang sa kwelyo na parang nagsusuot ng baluti. Umupo si Marco sa gilid ng kama, naghihintay sa tunog ng susi na iikot sa kandado. Bumulong siya ng isang pangako sa sarili, isang pangakong magiging gatong sa bawat hakbang niya mula sa sandaling iyon. Isabel, Clara, i-enjoy ninyo ang magarbong almusal ninyo ngayong umaga, dahil iyan na ang huling disenteng pagkain na malulunok ninyo ng mapayapa. Umalingaw-ngaw ang metalikong kalansing ng kandado. Bumukas ang pinto ng selda. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Nagsimula na ang laro. Maliwanag na sumikat ang araw ng umaga sa labas ng bakuran ng bilangguan. Naghihintay si Isabel Reyes sa may tarangkahan, nakasuot ng perpektong tailored na dark blue na Armani suit. Sa tabi niya, si Clara, na nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ay may hawak na isang bouquet ng puting rosas. Mukha silang isang mag-asawa mula sa pabalat ng isang lifestyle magazine. Kailangan ba talagang ganito karami ang mga reporter? Pabulong na sabi ni Clara, pinapanatili ang isang matigas na ngiti para sa mga kamera. Kailangan, sagot ni Isabel nang hindi tumitingin sa kanya. Kailangan nating kontrolin ang naratibo mula sa unang segundo na lumabas siya. Ang headline ay dapat mapagmahal na asawa, tinanggap ang nagsisising asawa, hindi dating preso, naghahanap ng ganti. Tiningnan ni Isabel ang kanyang relos na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Kailangan niya ang pirma ni Marco bago magtanghalian. Kung hindi ay magsisimulang i-freeze ng bangko ang kanyang mga operating credit line. Bumubukas na ang gate. Sigaw ng isang photographer. Ang unggol ng lumang bakal na tarangkahan na bumubukas ay bumasag sa tensyon. Lahat ng lente ay nakatutok sa madilim na siwang. Dahan-dahan, isang figura ang lumabas. Si Marco Valdez. Hindi siya naglakad ng nakayuko, naglakad siya ng taas noo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at may sukat. Nakasuot siya ng isang simpleng, medyo maluwag na puting polo at kupas na maong, ang parehong damit na suot niya nang arestuhin siya 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit may isang bagay na iba. Ang kanyang mga mata. Sinuri ng mga mata ni Marco ang pulutong ng mga mamamahayag at tumuon kina Isabel at Clara. Walang pananabik, walang kalungkutan, ni kahit galit. Ang kanyang tingin ay blanko, ngunit matalas na parang dulo ng baril na malapit ng pumutok. Napalunok si Isabel. Humakbang siya pasulong, iniunat ang kanyang mga braso na may ensayadong emosyonal na ekspresyon. Marco, mahal, sa wakas, malakas na sabi ni Isabel para marinig ng mga mikropono. Welcome back. Nandito kami para sa'yo. Lumapit si Clara, iniaalok ang mga bulaklak na may nanginginig na kamay. Kuya, inihanda na namin ang kwarto mo sa bahay. Magsimula tayo ulit ha. Huminto si Marco 2 hakbang ang layo sa kanila. Tiningnan niya ang mga puting rosas na parang mga patay na daga. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabel. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig, bumubuo ng isang nakakakilabot na ngiti, wala siyang sinabi. Lumakad lang siya sa gilid, nilampasan si Isabel na parang isa itong poste ng ilaw sa kanyang daan. Marco, sigaw ni Isabel, naging matalas ang kanyang boses nang mapagtantong binabalewala siya nito. Hinawakan niya ang braso nito, huwag kang gumawa ng eksena, sumakay ka na sa kotse ngayon. Malakas ang pagkakahawak, masakit, ngunit hindi natinag si Marco. Tumingin siya sa kamay ni Isabel sa kanyang braso at pagkatapos ay sa mga mata nito. Bitawan mo ako, mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay paos dahil sa hindi paggamit, ngunit ang lamig nito ay tumagos sa mga buto ni Isabel. O sisigaw ako sa harap ng lahat ng mga kamerang ito na sinasaktan mo ako. Nagulat, agad na binitawan ni Isabel ang kanyang braso. Nagpatuloy sa paglalakad si Marco. Iniwan sina Isabel at Clara na nakatayo roon na may mga katawa-tawang ekspresyon at walang laman na mga kamay sa gitna ng isang pulutong ng mga reporter na nagsisimula ng magbulungan. Saan siya pupunta? Wala siyang kakampi, natatarantang sabi ni Clara. Nagpatuloy sa paglalakad si Marco patungo sa pangunahing kalsada. Sinubukan siyang sundan ni Isabel, ngunit ang kanyang mga hakbang ay napahinto ng malambot na ugong ng isang papalapit na makina. Isang kumikinang na itim na Rolls-Royce Phantom ang sumingit sa pulutong ng mga mamamahayag. Huminto ang sasakyan sa mismong harapan ni Marco. Mabilis na bumaba ang isang nakaunipormeng trooper para buksan ang pinto sa likuran para sa kanya. Ngunit hindi ang trooper ang nagpanganga kay Isabel. Ito ay ang figura ng isang binatang lalaki na naka-impeccable na suit na lumabas mula sa pampasaherong upuan at magalang na yumuko kay Marco. Si Attorney Mateo Cruz, ang batang abogadong nagtapos sa Harvard na sikat sa pagpapanalo ng mga imposibleng kaso laban sa mga higanteng korporasyon. Sinubukan ni Isabel na kunin si Mateo para sa kanyang legal team noong nakaraang taon, ngunit mariin siyang tinanggihan. Ano ang ginagawa ni Mateo dito para kay Marco? Magandang umaga po, Ginoong Valdez, bati ni Mateo, na may malinaw at magalang na boses.
Ayon po sa bilin ni Tita Elena, handa na po ang lahat. Nagbigay ng isang maikling tango si Marco. Tara na, Mateo. Bago pumasok sa marangyang sasakyan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Isabel, ang mukha nito'y namumula sa galit at kahihiyan, at si Clara na nakatingin sa kanya nang hindi makapaniwala, walang kaway, walang salita. Pumasok lang siya sa kotse, at ang pinto ay nagsara ng may solidong, muffled na tunog, hinihiwalay ang kanyang mundo mula sa kanila. Umalis ang marangyang kotse, nag-iwan ng alikabok na tumama sa mukha ni Isabel. Ginang Reyes, Ginang Reyes. Ang mga reporter ngayon ay dumagsa kay Isabel na parang mga pating na nakaamoy ng dugo. Sino po ang sumundo kay Ginoong Valdez? Kaninong kotse yon? May third party po ba? Kanselado na po ba ang pagkakasundo? Walang komento. Sigaw ni Isabel, nawawala sa kanyang sarili. Itinulak niya ang isang mikropono at marahas na hinawakan ang kamay ni Clara. Tara na. Sa loob ng kanilang sariling marangyang kotse, na ngayon ay parang masikip at mainit, ibinagsak ni Isabel ang kanyang kamao sa manibela. Sino ba yon? Si Mateo Cruz yon, ang mahal na abogado. Saan kumuha ng pera si Marco para kunin siya? Walang laman ang mga account niya. Sinuri natin. Hindi ko alam, ungol ni Isabel, biglang pinaandar ang makina. Pero kung saan man siya nagpunta, kailangan natin siyang hanapin. Kailangan ko ang pirma na iyon ngayon. Samantala, sa tahimik at malamig na Rolls-Royce, isinandal ni Marco ang kanyang ulo sa malambot na upuan. Ang amoy ng mamahaling katad at sandalwood air freshener ay pumalit sa mabahong amoy ng bilangguan. Saan po tayo, sir? Magalang na tanong ni Mateo. Sa safe house, Mateo, sagot ni Marco, nakapikit ang mga mata. Gusto kong maligo. Gusto kong hugasan ang huling bakas ng hawak niya sa akin. Ang safe house ay isang penthouse suite sa isang 5-star hotel sa Makati. Ito ay isa sa maraming nakatagong ari-arian ng yumaong ama ni Marco, hindi nakarehistro sa mga libro ng kumpanyang pinamamahalaan ni Isabel, kundi sa isang pribadong trust na si Marco lang ang makaka-access. Ang kanyang maling pagkabilanggo ay nag-activate sa emergency clause. Tumayo si Marco sa ilalim ng mainit na agos ng tubig sa maluwag na marmol na banyo, pinuno ng singaw ang silid. Kinuskus niya ang kanyang balat na parang sinusubukang alisin ang mga alaala ng bilangguan at ni Isabel. Sa wakas, dumating ang mga luha, humahalo sa tubig. Hindi ito iyak ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Pagkatapos ng isang oras, lumabas si Marco. Sa king-sized bed ay may isang seleksyon ng mga bagong damit na inihanda ng team ni Mateo sa kanyang sukat. Hindi na ito ang mga damit na gusto ni Isabel na isuot ni Marco para magmukha siyang sunod-sunuran. Ang seleksyon ay matapang, moderno, at makapangyarihan. Mga structured blazer, high-waisted na pantalon, mga seda na polo sa kulay navy at itim ang mga kulay ng kapangyarihan. Pinili ni Marco ang isang puting-puting pantsuit na may eleganteng asymmetrical cut, habang isinasara niya ang blazer. Kumatok si Mateo at pumasok na may dalang makapal na mga dokumento. Pasensya na po sa abala, sir. Naghihintay po ang notaryo sa sala. Kailangan po natin ang inyong pirma para sa buong paglilipat ng kapangyarihan sa holding company ng inyong ama. Umupo si Marco, pinapayagan ng isang profesional na stylist na gupitin ang kanyang buhok sa isang matalas na bob na nag-frame sa kanyang determinadong mga tampo. Basahin mo sa akin ang mga pangunahing punto, Mateo, utos ni Marco. Punto 1, binuksan ni Mateo ang isang folder. Ang power of attorney na ipinagkaloob mo kay Isabel Reyes 3 taon na ang nakalipas ay binabawi na ngayon. Punto 2, ang iyong status bilang mayoryang shareholder na may 90% ng mga share ay aktibo na. Punto 3, lahat ng ari-arian, parehong liquid at real estate, sa pangalan ng kumpanya o mga kaakibat na tao ay i-freeze para sa isang forensic audit. Ituloy mo. Maikling sabi ni Marco. May isa pa po, sir, nag-atubili si Mateo. Ipinagbigay alam po sa amin ng bangko na si Ginang Reyes ay humihiling ng isang emergency fund withdrawal na tisakunong 0.2 milyon ngayong hapon gamit ang isang sertipiko ng ari-arian sa Batangas bilang collateral. Ang sertipiko ay nasa pangalan ninyo, ngunit hawak niya ang lumang power of attorney. Pinihit ni Marco ang kanyang upuan paharap kay Mateo. Ang kanyang mukha, na ngayon ay may magaang ngunit matatag na make-up, ay mukhang mabagsik. Hayaan mo siyang humiling, malamig na sabi ni Marco. Hayaan mong maramdaman niyang nagtagumpay siya hanggang sa huling segundo. Tumayo si Marco, isinuot ang isang pares ng matutulis na leather shoes. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw na parang hampas ng martilyo ng hukom. Tapos na akong maging biktima, Mateo. Ngayon, ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng luho na kanilang tinatamasa. Habang si Marco ay nagpaplano ng kanyang diskarte sa digmaan, si Isabel ay sumusubok na mag-alis ng tubig sa isang lumulubog na barko. Sa headquarters ng Reyes Group,
na nakatayo sa isang gusaling pag-aari ng ama ni Marco, pabalik-balik si Isabel sa boardroom. Sa tapat niya, tatlong pangunahing mamumuhunan ang mukhang kinakabahan matapos makita ang balita sa umaga. Ginang Reyes, sabi ng isang mamumuhunan, ang balita kaninang umaga, ang inyong asawa ay tumangging umuwi kasama ninyo. Makakaapekto ba ito sa pag-aari ng mga ari-arian? Tumawa si Isabel, isang tawang masyadong malakas at pilit. Ginoong Garcia, huwag po kayong maniwala sa murang tsismis. Ang asawa kong si Marco, nakaapekto sa kanyang kalusugang pangkaisipan ang 2 taon sa bilangguan. Nahihiya siyang harapin ang media, kaya umalis siya ng tahimik. Kailangan niya ng panahon. 100%, tanong ng isa pang mamumuhunan. 100%, makinis na nagsinungaling si Isabel. Sa katunayan, ngayong hapon, pipirmahan ko ang pagpapalabas ng mga sariwang pondo para mapabilis ang ating proyekto. Si Marco ay isang mabuting asawa. Kapag kumalma na siya, pipirmahan niya ang anumang ilagay ko sa harap niya. Nang umalis ang mga mamumuhunan, na napakalma ng mga pangako, ibinagsak ni Clara ang tray sa mesa. Baliw ka ba, Isabel? Mental health clinic, paano kung imbestigahan ng mga reporter? Hindi man lang natin alam kung nasaan siya. Manahimik ka, Clara, sigaw ni Isabel. Bumibili ako ng oras. Tumawag na ang bangko. Nasa proseso na ang verification para sa 1.2 milyon. Kapag nasa account na natin ang pera na iyon, babayaran natin ang mga supplier, sisiguraduhin ang ating posisyon, at saka natin hahanapin si Marco. Kung kailangan, uupa tayo ng mga maton para dalhin siya sa bahay. Tumunog ang telepono ni Isabel. Isang notification mula sa bangko, proseso ng pag-verify sa huling yugto. Napabuntong hininga si Isabel sa ginhawa. Tingnan mo, gumagana pa rin ang lumang power of attorney. Tanga si Marco. Hindi siya dumiretso sa isang abogado pagkalabas niya. Umiiyak siguro siya sa isang sulok. Mag-celebrate tayo mamayang gabi, Isabel, sabi ni Clara. Nagsisimula ng kumalma para ipakita sa publiko na hindi tayo nag-aalala. Mag-dinner tayo sa The Summit Room. Magandang ideya, tumango si Isabel, inaayos ang kanyang damit. Dahan-dahang bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Palagi siyang nananalo laban sa mahinang si Marco. Bakit magiging iba ngayon? Hindi nila namalayan na sa kabilang panig ng lungsod, isang sertipikadong legal na abiso ang ipinapadala sa headquarters ng bangkong iyon. Isang abiso sa letterhead ng Mateo Cruz Associates na may kalakip na isang bagong pirmadong legal na dokumento mula lamang 5 minuto ang nakalipas. Ang The Summit Room Restaurant ay maingay noong gabing iyon sa mga elite ng Maynila. Naghahagis ng mainit na liwanag ang mga kristal na chandelier. Si Isabel at Clara ay nakaupo sa pinakamagandang mesa sa gitna ng silid, kasama ang 2 iba pang mag-asawa na mga kasosyo sa negosyo. Totoo bang may problema sa pag-iisip si Marco? Nagkunwari ng kalungkutan si Clara. Oo, mahal, nakakahiya. Kaninang umaga, hindi man lang niya nakilala si Isabel. Sabi ng doktor, kailangan niya ng masinsinang paggamot. Nag-aalala kami. Mga santo kayo, puri ng asawa ni Ginang Linares. Para patuloy na alagaan ang lalaking sumubok pumatay sa inyong anak. Mapagkumbabang ngumiti si Isabel, itinaas ang kanyang baso ng alak. Pamilya ay pamilya, hindi ko kailanman iiwan si Marco. Mag-toast tayo sa isang mas magandang kinabukasan. Nagbanggaan ang mga baso. Naramdaman ni Isabel na nagtagumpay siya. Excuse me po, ma'am. Lumapit ang isang waiter na may dalang credit card machine. Kaswal na inilabas ni Isabel ang kanyang corporate black card. Sinubukan ng waiter ang card, naghintay sandali, pagkatapos ay kumunot ang noo. Sinubukan niya ulit, paumanhin po, ma'am. Tinanggihan po ang card, magalang na bulong ng waiter. Tumigil ang tawanan sa mesa. Namula ang mukha ni Isabel. Imposible. Subukan mo ulit. Sira siguro ang makina mo. Sinubukan ulit ng waiter. Isang mahaba at masakit na beep ang tumunog. Decline pa rin po, ma'am. Ang dahilan po ay makipag-ugnayan sa issuer. Gamitin mo ang sa akin, mabilis na inilabas ni Clara ang kanyang credit card, isang karagdagang card mula sa parehong account. Pareho ang resulta. Decline. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa likod ni Isabel. Siguro may problema sa sistema ng bangko. Sinubukan ni Isabel na tumawa, ngunit hungkag ang tunog. Lumayo si Isabel sa mesa. Nanginginig ang mga kamay habang tinatawagan ang numero ng CFO ng kanyang kumpanya. Hello, Ginoong Ramos. Bakit hindi gumagana ang mga corporate card? Pasigaw na bulong ni Isabel. Sa kabilang linya, ang boses ni Ginoong Ramos ay natataranta at humihingal. Ginang Reyes, tatawagan ko palang po sana kayo. Isang sakuna po, ma'am. Lahat po ng account ng kumpanya ay na-freeze. Anong ibig mong sabihin na na-freeze? May utos pong dumating mula sa SEC at mga banking regulator.
May total lockdown instruction po sa kahilingan ng bagong mayoryang shareholder batay sa isang sugnay ng maling pamamahala sa ari-arian. At ma'am, yung 0.2 milyon na hiniling natin kaninang hapon, automatikong kinansela po ang transaksyon. Gumuho ang mundo ni Isabel. Bagong mayoryang shareholder? Sino? Si Ginoong Marco Valdez po, ma'am, mahinang sagot ni Ginoong Ramos. Nagpadala po ang kanyang abogado ng mga artikulo ng corporate restructuring. Tinanggal po kayo bilang CEO kaninang alas 5 ng hapon. Lahat po ng inyong access ay binawi na. Nabitawan ni Isabel ang telepono. Lumingon siya sa malaking bintana ng restaurant. Sa kabilang kalye, isang higanting screen na karaniwang nagpapakita ng mga cosmetic ad ay biglang nagbago. Isa itong breaking news. Sa screen, ang mukha ni Marco, gwapo, matatag, at makapangyarihan, ay nasa isang podium na nagbibigay ng isang press conference. Ang volume sa TV ng bar ng restaurant ay itinaas. Ako, si Marco Valdez, bilang karapat-dapat na may-ari ng Valdez Group, ay inanunsyo ngayon ang isang kumpletong restructuring ng pamamahala. Nakahanap kami ng ebidensya ng malawakang pagnanakaw ng pondo sa nakalipas na 2 taon. Simula ngayon, ako ang ganap na mamamahala at magsasampa ng legal na aksyon laban sa mga partidong puminsala sa kumpanyang ito. Sa screen, direktang tumingin si Marco sa kamera na parang nakatingin ng diretso sa mga mata ng paralisadong si Isabel sa loob ng marangyang restaurant na hindi makapagbayad ng kanyang bill. Lahat ng mata sa restaurant ay nakatuon na ngayon kina Isabel at Clara. Ang mga bulungan ng paghanga ay naging tingin ng paghamak at pangungutya. Naramdaman ni Isabel na lumambot ang kanyang mga tuhod. Hindi lang ito isang tinanggihang credit card, ito ay checkmate. At kakatapos lang ilipat ni Marco ang kanyang unang piyesa. Kinabukasan, sumabog ang balita sa buong Maynila. Sa kanyang penthouse, humigop ng tsaa si Marco habang tinitingnan ang kanyang tablet. Iniulat ni Mateo, #1 trending topic sa X, Instagram, at TikTok, ang mga hashtag na Justice for Marco at Reyes Greed Scandal ay umabot na sa 2 milyong mentions sa isang oras. Isang anonymous account, na pinamamahalaan ng investigative team ni Mateo, ang naglabas ng isang pasabog na file. Ito ay isang high-resolution scan ng orihinal na medical file mula sa St. Luke's Medical Center na may petsang Setyembre 2 araw bago ang insidente sa hagdanan. Malinaw na nakasulat, pasyente, Clara Santos. Diagnosis: hindi kumpletong kusang pagkalaglag dahil sa pag-inom ng mapanganib na kemikal. Pamamaraan: Emergency D, C, Setyembre 23, 11:25 p.m. Pinatunayan ng dokumento na nang mahulog si Clara sa hagdanan noong Setyembre 25 wala nang laman ang kanyang matris. Walang sanggol na pinatay si Marco. Sa BGC penthouse, binasag ni Isabel ang kanyang telepono sa pader. Ipaliwanag mo sa akin, mababa ang boses ni Isabel, nanginginig sa galit na malapit ng sumabog. Ipaliwanag mo kung bakit sinasabi sa medical file na iyan na nakunan ka 2 araw bago pumunta si Marco sa opisina. Peke yan, Isabel. Gawa-gawa lang yan ni Marco. Sinubukan ni Clara na itanggi. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, sigaw ni Isabel. Katatawag ko lang sa direktor ng ospital. Authentic daw ang file. Totoo nga. Nakunan ka na dahil sa mga lintik mong pampapayat na tableta. At pagkatapos ay nagpanggap kang nahulog para ipakulong si Marco. Humagulgol si Clara. Natakot ako, Isabel. Sabi mo noon, kung buntis ako, hihiwalayan mo si Marco. Pero nawala ang baby. Natakot akong iwan mo ako. Tapos dumating si Marco, nagalit na galit. Nakita ko ang isang pagkakataon. Akala ko kung makukulong si Marco, magiging masaya na tayo magpakailanman. Binitawan siya ni Isabel, umatras na parang nakahawak ng isang bagay na nakakahawa. Sa loob ng 2 taon, nabuhay siya sa paniniwalang tama ang kanyang ginagawa. Ngunit lumalabas na siya ay isang tau-tauhan lamang sa baluktot na laro ni Clara. Ipinakulong niya ang kanyang tapat na asawa para sa isang sinungaling. Ang tuloy-tuloy na pagtunog ng doorbell ay pumutol sa kanilang pag-aaway. Sa security monitor, sa harap ng gate, may 2 police car, isang moving truck, at nakatayo sa gitna ng lahat, ang figura na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Si Marco. Naglakad si Marco papasok sa bakuran ng tahanan ng kanyang pagkabata. Sa likuran niya ay si Mateo, 4 na pulis, at 2 court officer. Bumukas ang pinto. Anong kabalbalan ito, Marco? Sigaw ni Isabel. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok dito. Bahay ko pa rin ito. Bahay mo? Tanong ni Marco. Lumingon siya kay Mateo. Mateo, pakibasa ang property deed number 405. Binuksan ni Mateo ang kanyang folder. Ang ari-arian at gusali ay nakarehistro sa pangalan ni Marco Valdez. Absolutong donasyon mula kay G. Ricardo Valdez. Walang community property clause dahil nakuha ito bago ang kasal.
Batay sa temporary court order kaninang umaga, hinihiling ng legal na may-ari ang agarang pagpapaalis sa mga kasalukuyang nakatira dahil wala silang legal na karapatang manirahan. Namutla si Isabel. Pero asawa mo ako. Bahay natin ito. Malapit ka ng maging ex-asawa ko, malamig na pagtatama ni Marco. At hayaan mong itama kita ulit, Isabel. Bahay ko ito. Isa ka lang bisita na nag-overstay at nagsimulang magnakaw ng mga kubyertos. Sinabi ni Marco sa mga opisyal, kunin ninyo ang mga gamit nila, personal na damit at gamit lang, lahat ng muebles, sining, electronics, at alahas na binili gamit ang pera ng kumpanya, mananatili rito. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw ni Clara. Sinubukan niyang sugurin si Marco, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng isang babaeng pulis. Tiningnan ni Marco sa si Clara. Hindi ka ginang, Clara. Isa ka lang parasito na dumapo sa maling halaman. Mayroon kayong 30 minuto para mag-impake, kung hindi ay ipapatapon ko sa mga tauhan ko ang mga bagahe ninyo sa kalsada. Marco, lumingon si Isabel sa kanya, hinahanap ang anumang bakas ng lalaking dati niyang minahal, pwede nating pag-usapan ito ng mahinahon. Biktima rin ako, Marco, tumawa si Marco. Biktima? Hindi ka biktima, Isabel. Isa kang sakim na babae na piniling maniwala sa kanyang kabit kaysa sa asawang kasama mo sa loob ng 10 taon. Hindi mo pinagsisisihan na nagsinungaling si Clara. Ang pinagsisisihan mo ay nahuli ka. Tinalikuran niya sila. Mayroon kayong 25 minuto na natitira. Sa bawat minutong mahuhuli kayo, isang bagahe ninyo ang susunugin. Pagkalipas ng kalahating oras, nakatayo sina Isabel at Clara sa bangketa sa labas ng gate. Dahan-dahang nagsara ang gate sa harap nila. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas para saksihan ang drama, nagbubulungan. Si Isabel Reyes, ang matagumpay na CEO, ay nasa kalsada na ngayon na parang isang high-class na pulubi. Mula sa bintana ng master bedroom sa ikalawang palapag, pinanood sila ni Marco. Hindi siya masaya. Nakaramdam lang siya ng kalinisan. Sa wakas ay makakahinga na muli ang bahay. Kinabukasan, lumipat ang labanan sa Valdez Tower. Alas 9 ng umaga, napuno ang boardroom. Pumasok si Marco Valdez, kasama si Mateo at si Tita Elena, na ngayon ay nasa parol na at sumali bilang pangunahing legal counsel ni Marco. Umupo siya sa upuan sa dulo ng mesa, ang upuang inupuan ni Isabel sa loob ng 2 taon. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Isabel, umiiwas sa mga security guard. Ako pa rin ang karapat-dapat na CEO ng kumpanyang ito. Sigaw niya. Binuo ko ang kumpanyang ito sa loob ng 2 taon habang nasa bilangguan siya. Binuo? Tinaas ni Marco ang isang kilay. Pinindot niya ang isang butones sa projector. Lumabas ang isang graph sa screen. Isang pulang linya na pabulusok pababa. Sa loob ng iyong 2 taon na pamumuno, Isabel, bumagsak ng 40% ang netong kita. Tumaas ng 200% ang utang. At pinaka-interesante, pinindot ni Marco ang isa pang butones. Lumabas ang isang listahan ng mga kahina-hinalang transaksyon. May daloy ng pondo na saman milyon sa isang kumpanyang tinatawag na V.I. Interiors. Isang shell company na pag-aari ng isang Clara Santos. Para saan ito? Interior Consulting Services. Anong interior design ang nagkakahalaga ng $1,000,000? Ang pag-aayos ng impyerno. Estratiya yan sa diversification ng negosyo. Sinubukan ni Isabel na magdahilan. Pag nanakaw yan, Isabel, matalas na sabi ni Tita Elena. Tumayo si Marco. Bilang may hawak ng 90% ng mga boto, ginagamit ko ang aking karapatan. Ang tanging item sa agenda ngayon ay ang pagtanggal kay Isabel Reyes bilang CEO na may dishonorable discharge at ang pagsasampa ng kaso para sa mga pinsala. Sumasang-ayon ako, sabi ng isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Sumasang-ayon ako, sabay-sabay na sabi ng iba. Nakatayo si Isabel na parang nagyelo. Security, kalmadong tawag ni Marco. Pakisama si Ginang Reyes palabas. Hinawakan ng 2 matipunong security guard ang mga braso ni Isabel. Malupit ka, Marco, bulong ni Isabel. Natuto ako sa pinakamagaling, sagot ni Marco nang hindi kumukurak. Ang room 204 ng Liberty View Motel ay maliit. Amoy luma na sigarilyo. 3 araw na ang nakalipas mula nang palayasin sila. Hindi gumagana ang mga credit card. Ang perang natira sa wallet ni Isabel ay halos 15,000 pesos na lang. Ang kanyang Mercedes ay hinatak na. Ang init dito. Hindi ako makatulog, reklamo ni Clara. Tigilan mo ang pagrereklamo, bulong ni Isabel. Tigilan ang pagrereklamo. Sumabog si Clara. Kasalanan mo lahat ito. Sabi mo isa kang henyo sa negosyo. Sabi mo kontrolado mo ang mga ari-arian ni Marco. Anong nangyari? Isa ka lang puppet. Kung wala ang pirma ni Marco, wala kang kwenta. Itinulak ni Isabel si Clara sa pader.
Kasalanan ko. Nakita mo ba ang sarili mo sa salamin? Gumuho ang lahat ng ito dahil sa kasinungalingan mo, Clara. Kung hindi ka nagpanggap na nahulog, hindi sana nakulong si Marco. Marahil ay naghiwalay kami ng maayos. Nakakuha sana ako ng bahagi ng mga ari-arian at mayaman pa rin tayo, pero hindi, naging sakim ka. Gusto mong makita siyang wasak. At ngayon tingnan mo kung sino ang wasak. Ginawa ko yon para sa atin. Sumigaw pabalik si Clara sa gitna ng mga luha. Mahal kita, tanga. Mapait na tumawa si Isabel. Mahal? Minahal mo ang credit card ko. Minahal mo ang status ng pagiging Ginang Reyes. Ngayong wala na akong kwenta, mahal mo pa ba ako? Natahimik si Clara. Ang kanyang mga mata ay nerbiyosong gumala. Ang masakit na katahimikan ay pumuno sa silid. Ang hindi sinabing sagot ni Clara ay mas masakit kaysa sa isang sampal. Isabel, nagbago ang boses ni Clara, naging mapagkalkula. Maaari nating ibenta ang mga alahas ko, ang mga bag ko, may halaga pa rin yon, maaari tayong tumakas. Naka-flag na ang mga passport natin, Clara, pagod na sabi ni Isabel, nasa ilalim tayo ng surveillance, naghihintay ng subpina. Napasalampak si Clara sa sahig, maputla ang mukha. Ang imahe ng bilangguan, ang lugar na dati niyang pinagtatawanan, ay bumabagabag na ngayon sa kanya. Ayokong makulong, Isabel, humikbi siya. Gawin mo ang isang bagay, tawagan mo si Marco. Magmakaawa ka, minahal ka niya, tanga siya sa pag-ibig, dapat may paraan. Hindi na siya tanga ngayon, sagot ni Isabel, nakatingin sa labas ng bintana. Isa siyang halimaw na tayo ang lumikha. Isang tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Sa kanilang dalawa, tunog ito ng isang papalapit na kampana ng libing. Sa opisina ni Mateo, pumirma si Marco sa huling pahina ng isang makapal na file. Inihahain na ang petisyon para sa writ of habeas corpus sa Korte Suprema. Kasama ang bagong ebidensya, ang medical file, ang testimonya ng nurse, at ang nawawalang kopya ng footage ng security camera na itinago ng dating hepe ng seguridad na sinisante ni Isabel. Malinaw na ipinapakita sa footage na si Clara, matapos sumulyap sa camera ay sadyang nagpatumba sa sarili. Para yan sa nakaraan, kalmadong sabi ni Marco. Ngayon, para sa hinaharap, inabot sa kanya ni Mateo ang isang pangalawang folder. Isang police report na may mga kasong isinampa. Perjury, false statements, wire fraud, mail fraud, at money laundering. Ang pinagsamang sentensya, tanong ni Marco. Para kay Isabel, dahil sa pagnanakaw at money laundering, maaaring umabot sa 15 taon, sagot ni Tita Elena. Para kay Clara, bilang utak ng balak na nagpakulong sa isang inosenteng tao, magiging malupit ang mga hukom, siguro 7 hanggang 9 na taon. Tiningnan ni Marco ang kanyang pirma sa opisyal na papel. Dati niyang pinirmahan ang kanilang marriage license na may nanginginig na kamay sa kaligayahan. Ngayon, pinirmahan niya ang death warrant para sa buhay ng kanyang ex-asawa na may matatag na kamay. Isampa mo na, utos ni Marco. Ngayon na. Gusto kong matanggap nila ito habang kumakain sila ng instant noodles sa karimari-marim na motel na iyon. Gusto kong mabulunan sila sa katotohanan. Nag-vibrate ang telepono ni Marco. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Marco, tulungan mo ako. Sinaktan ako ni Isabel. Gusto kong maging protektadong saksi. Mayroon akong mas maraming ebidensya tungkol sa suhol na ibinayad ni Isabel sa hukom. Makipagkita ka sa akin, Clara. Ipinakita ni Marco ang mensahe kina Elena at Mateo. Tulad ng hinala mo, Tita Elena, malamig na sabi ni Marco. Nagsisimula ng magkainan ang mga daga kapag lumulubog na ang barko. Anong isasagot mo? Tanong ni Elena. Nag-type si Marco ng maikling sagot at pinatay ang kanyang telepono. Ang sagot ni Marco, itabi mo ang kuwento mo para sa mga pulis. Wala akong pakialam. Isang malakas na ulan ang bumuhos sa Maynila noong hapong iyon. Sa lobby ng Valdez Tower, nakaluhod ang isang lalaking dati nilang kinatatakutan at iginagalang. Si Isabel Reyes. Hindi niya pinansin ang mga bulungan. Nakatuon lang ang kanyang tingin sa VIP elevator na kabubukas lang. Lumabas si Marco. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umalingaw-ngaw. Gumapang si Isabel palapit sa kanya. Marco, basag ang boses ni Isabel sa isang pigil na hikbi. Marco, tulungan mo ako. Hinahanap nila ako. Nasa labas ang mga pulis. Huminto si Marco 6 na talampakan ang layo. Tiningnan niya ang kanyang ex-asawa, hindi nang may galit, kundi nang may tingin ng isang siyentipiko na nagmamasid sa isang namamatay na insekto. Tumayo ka, Isabel, sabi ni Marco sa isang patag na boses. Nakaharang ka sa daan. Patawarin mo ako, Marco. Nagkamali ako. Naging tanga ako, nagpatira pa si Isabel, ang kanyang noo ay dumampi sa malamig na marmol. Ginayuma ako ng babaeng iyon. Binalak ni Clara ang lahat. Pinilit niya akong suhulan ang hukom.
Mahal pa rin kita, Marco. Alalahanin mo ang 10 taon nating pagsasama. Mahinang tumawa si Marco, isang malamig at tumatagos na tawa. Mahal? Hindi mo ako mahal. Nami-miss mo ang credit card ko. Nami-miss mo ang kapangyarihan ng pirma ko. Nami-miss mo ang seguridad na ibinigay ko sa iyo. Huwag mong isali ang Diyos dito, matalas na putol ni Marco. Yumuko siya ng bahagya para maging kapantay ng kanyang mga mata ang namumulang mata ni Isabel. 2 taon na ang nakalipas. Nang lumuhod ako sa iyong paanan, nagmamakaawang maniwala ka sa akin na hindi ko tinulak si Clara. Anong ginawa mo? Itinulak mo ako palayo. Halos duraan mo ako sa mukha at hinayaan mong kaladkarin ako ng mga pulis. Natahimik si Isabel, nanginginig ang kanyang katawan. Ngayon, bulong ni Marco, nararamdaman mo ang 1,000 bahagi ng desperasyon ko noon. I-enjoy mo. Ito ang aking paalam na regalo. Tumuwid si Marco at lumingon sa hepe ng seguridad. Ginoong Garcia, pakilinis ang kalat na ito at payagan ang mga pulis sa labas na pumasok. Isabel. Huwag. Isabel. Sinubukan ni Isabel na hawakan ang kanyang binti, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng 2 gwardiya. Mula sa umiikot na pinto ng lobby, pumasok ang 4 na nakaunipormeng pulis, may dalang posas. Isabel Reyes, matatag na sabi ng isang opisyal, ikaw ay inaaresto sa hinalang money laundering, pagnanakaw, at perjury. Click. Ang tunog ng pagsasara ng posas. Hindi lumingon si Marco, naglakad siya patungo sa kanyang naghihintay na kotse, iniwan si Isabel na kinakaladkad palabas, sinasalubong ng mga flash ng kamera. Sa interrogation room, sinimulan ni Clara ang kanyang pagtataksil. Inilabas niya ang isang maliit na pink na USB drive. Akala ni Isabel napakatalino niya, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay naging mapait at mapaghiganti. Binura niya lahat ng chat at email, pero may nakalimutan siya. Ako ang humawak ng mga transfer. Palagi akong gumagawa ng backup ng lahat bilang insurance para sa aking kinabukasan. Ipinakita ng screen ang isang serye ng mga cryptocurrency transfer at mga recording ng mga tawag sa telepono. Boses ni Isabel, recording, makinig ka. Kailangan ng hukom ng isa pang 100 grand para masigurong maximum ang sentensya. Kunin mo sa marketing funds ng kumpanya. Kailangang makulong si Marco ng hindi bababa sa 2 taon para bigyan ako ng oras na ilipat ang mga ari-arian sa Batangas. Sa likod ng salamin, si Marco, nakararating lang, ay natigilan. Pinaghihinalaan niyang masama si Isabel. Ngunit ang marinig ang kanyang ex-asawa na direktang nagbabalak ng kanyang pagkasira ng may ganoong kalamigan ay masakit pa rin. At hindi lang yan, detective, dagdag ni Clara. Inutusan din ni Isabel ang isang tao na putulin ang preno ng kotse ng dating abogado ni Marco para hindi siya makadalo sa unang pagdinig ng apela. Mayroon akong mga chat sa maton na inupahan niya. Natigilan ng detective. Ang kaso ay lumalawak mula sa domestic fraud patungo sa organized crime at attempted murder. Salamat sa iyong kooperasyon, Binibining Santos. Malamig na sabi ng detective. Ang iyong status ngayon ay opisyal ng isang detainee at akusado. Huwag mong asahan na makakalaya ka. Nawala ang ngiti ni Clara. Habang inilalabas siya, nadaanan niya si Isabel na ipinapasok sa kabilang silid. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang pag-ibig, kundi purong galit ng 2 mandaragit na nagkainan. 3 buwan ang lumipas, sa Korte Suprema ng Pilipinas, siksikan ang courtroom. Si Marco ay nakaupo sa harap na hilera. Si Isabel at Clara ay nasa upuan ng mga akusado. Nagbangon ang hukom ng kanyang martilyo upang simulan ang pagbasa ng hatol. Napatunayan ng korte na ang akusadong si Isabel Reyes ay nagkasala sa mga kasong panunuhol, money laundering, at panloloko. Hinahatulan ng korte ang akusado sa isang terminong 15 taon sa bilangguan. Bumagsak si Isabel sa kanyang upuan na parang tinanggalan ng gulugod. 15 taon. Lalabas siya sa edad na 50 pa, walang pera, walang pamilya. At napatunayan ng korte na ang akusadong si Clara Santos ay nagkasala sa mga kasong perjury at maling akusasyon. Hinahatulan ng korte ang akusado sa isang terminong 6 na taon sa bilangguan. Histerikal na sumigaw si Clara, hindi patas. Hindi sumigaw si Isabel. Lumingon lang siya para hanapin si Marco sa karamihan. Hindi umiwas si Marco. Sinalubong niya ang tingin nito at nagbigay ng isang mabagal at sinadyang tango, isang tuldok sa dulo ng isang pangungusap. Habang inilalabas si Isabel, nakita niya si Marco na nakatayo, napapaligiran ng mga flash ng kamera, nakangiti isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. 1 taon ang lumipas, nakatayo si Marco sa isang malaking lote sa labas ng Maynila. Isang bagong gusali ang katatapos lang. Ang isang karatula sa pasukan ay nagsasabing, ang Pundasyong Phoenix, Tulong Legal at Empowerment Center. Simula pa lang ito, Mateo, nakangiting sagot ni Marco. Ang gusaling ito ay magiging tahanan para sa mga taong walang boses.
mga taong tulad ko, na pinatahimik ng sistema at ng kanilang mga kapareha. Ibinenta ni Marco ang Valdez Group. Gamit ang pera, itinayo niya ang pundasyon at namuhunan sa mga green technology. Ang pangalan ni Marco Valdez ay kilala na ngayon bilang isang pilantropo at aktivista, hindi bilang ex-asawa ni Isabel o isang biktima. Nang hapong iyon, pumunta si Marco sa sementeryo. Inilagay niya ang isang bouquet sa libingan ng kanyang ama. Tay, bulong ni Marco. Tapos na ang lahat. Malinis na ang pangalan natin. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang paalala sa kalendaryo, buwan ng pagdalaw. May isang huling bagay pa siyang kailangang gawin para isara ang bilog ng perpekto. Greenhaven Correctional Facility. Ang kapaligiran sa visiting room ay maingay. Nakaupo si Marco sa isang malamig na upuang metal na pinaghihiwalay ng makapal na salamin at rehas. Pamilyar na posisyon, ngunit ngayon ay baliktad na ang mga papel. Pumasok si Isabel, mukha siyang kaawa-awa. Isang taon pa lang siyang nasa bilangguan, ngunit mukhang 10 taon na siyang tumanda. Kalbo ang kanyang ulo dahil sa kuto. May peklat sa kanyang sentido. Wala na ang kanyang aura ng kayabangan, pinalitan ng nagmamakaawang tingin ng isang bugbog saradong aso. Kinuha ni Isabel ang intercom receiver na may nanginginig na mga kamay. Kalmadong inangat ni Marco ang sa kanya. Marco, narinig niya ang basag na boses ni Isabel. Salamat sa pagdating. Alam kong darating ka. May pakialam ka pa rin sa akin, di ba? Nanatiling tahimik si Marco. Impyerno ito, Marco. Nagsimulang umiyak si Isabel. Binubugbog nila ako. Basura ang pagkain. Hindi ko na kaya. Marco, tulungan mo ako. Mag-file ka ng apela. O kahit padalhan mo ako ng pera. Zero na ang commissary account ko. Nagugutom ako. Tiningnan ni Marco ang babaeng ito. Ang babaeng dati niyang sinasamba. Ang babaeng nagtapon sa kanya sa isang lugar na tulad nito nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako pumunta rito para iligtas ka, Isabel. Kung gayon bakit? Natigilan si Isabel. Kinuha ni Marco ang isang brown na sobre mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Ito ay isang kopya ng ating pinal na dekri ng diborsyo. Nagpasya ang korte na dahil ikaw ang dahilan ng diborsyo at nakagawa ng krimen laban sa iyong asawa, wala kang natanggap ni isang sentimo. At isa pa, patuloy ni Marco, pumunta ako, para isauli ito. Inilabas ni Marco ang singsing sa kasal na ibinigay sa kanya ni Isabel. Ibibigay sa iyo ng bantay mamaya, sabi niya. Ibenta mo. Baka sapat na para sa isang buwang sigarilyo at instant noodles sa komisary. Marco, huwag mong gawin to, humikbi si Isabel. Asawa mo ako. Sorry na. Tumayo si Marco. Dinadalaw mo ako bawat buwan, naghihintay na masira ako at sumuko, sabi ni Marco, direktang nakatingin sa mga mata ni Isabel sa pamamagitan ng salamin. Ngayon, pumunta ako para siguraduhing makikita mong buo ako, masaya, at nanalo ako. Marco, teka, kailan ka babalik? Desperadong sigaw ni Isabel habang nagsisimulang tumalikod si Marco. Huwag mo akong iwan mag-isa, Marco. Huminto si Marco sandali at bahagyang lumingon. Wala nang mga pagdalaw, Isabel. Ito na ang huli. I-enjoy mo ang nalalabing buhay mo sa kulungang ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Ibinaba ni Marco ang telepono. Namatay ang koneksyon. Sa likod ng salamin, sumisigaw si Isabel ng walang tunog, hinahampas ang salamin, nagmamakaawa, umiiyak. Ngunit wala na si Marco. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto, sinalubong siya ng maliwanag na sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang tunay na hangin ng kalayaan. Walang pasanin, walang nakaraan. Naglakad si Marco patungo sa kanyang kotse kung saan naghihintay si Mateo na may ngiti. Sumakay siya, at dahan-dahang umalis ang sasakyan, iniiwan ang bilangguan na papalayo ng papalayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na sa wakas ay naglaho sa rearview mirror. Ang bulaklak ay ganap ng namukadkad, at ang mga bakal na rehas ay nagsilbi lamang na pataba na nagpatibay dito.